やめてください。At may pupuntahan nga tayong isang napakagandang pasyalan na eye candy ngayon sa social media at dahil na rin sa mga Instagrammable spots nito na talagang magiging main character ka sa ganda ng backgrounds mo. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ang hangin, pati na ang mga ilog natin. At naghahanda na nga tayo para sa ating rides. Time check is 4 AM at wala pa tayong tulog. Pero okay lang yon kasi gano'n talaga siguro pag sobrang excited ka, hindi ka talaga makakatulog ng maayos. So, ang pupuntahan nga natin ngayon ay ang Marcos Highway o mas kilala rin bilang Marilaki Highway. Ang daan na kung saan ginawa na rin mga playground ng mga kamote. So, without further ado, let's go! Ang Marilaki Highway ay isang pangunahing kalsada sa Pilipinas na nag-uugnay sa lalawigan ng Rizal at Quezon. Ito rin ay isang sikat na destinasyon para sa mga may hilig mag-rides, mag-banking, magpasikat at sumemplang. At nag-aalok ng magagandang tanawin ng kalikasan kabilang ang mga bundok at kagubatan. At di rin mawawala ang mga maniniyot o photographers at mga vloggers. Para naman sa mga kaganapan bago ang sakuna. Ang kalsadang ito ay madalas din na dinadayo ng mga riders magmula sa bike, small CC hanggang sa big bikes na mga motor dahil sa magagandang tanawin, sariwang hangin at malamig na klima. Lalo na sa mga bahagi ng Antipolo at Tanay. At isa rin itong napakahalagang ruta patungo sa mga tourist spots na madadaanan mo lang along the way. Tulad ng mga mountain resorts at hiking trails. Sa kabuuan, ang Marilaki Highway ay hindi lamang isang daan kundi isang karanasan na nag-uugnay sa mga tao at kalikasan at sa mga kultura ng mga komunidad sa paligid. Sige, tag 50 pesos yan. Sabihin nila ika'y patuloy kong mamahalin. Sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa ating damdamin. At sa dami kong kwento, ay narito na pala tayo sa ating destinasyon. Bago ka nga pumasok sa resort ay kailangan mo munang kumuha ng ticket kay kuya sa halagang 50 pesos. Per head yan ha, at kung vlogger ka, dapat may dala ka ring sticker. Pangalan ko, Kudasay. Kudasay Moto. Kodasay. Hindi ma'am, basta papalitig lang siya sa cashier yan. May sticker kayo sir? Ha? May sticker pa kayo? Isa na lang sticker ko. Sige, bigyan natin kay kuya. Wait lang. Salamat po. At pagpasok mo nga ay sasalubungin ka ng kaunting off-roading at sa tingin ko naman ay yakang-yaka naman ito ng kahit na anong motor at bikes. At medyo maulan ngayon, medyo maputik ang ating daanan pero passable naman. At pagkarating nga dito sa may entrance ay pwede ka nang mag-park.
By the way, pag Monday to Friday, pwede daw mag-park sa may looban mismo, pero during weekends, holiday, and peak season ay dito lamang sa may labas. Mga 2 to 3 minutes away lang naman na lakad, papasok mismo sa resort. Dumiretso na nga kami dito sa may reception or lobby area nila. At dahil nag-heavy meal naman na kami bago umalis, busog pa kami. At order lang muna kami ng kape. As expected, mahabang pila, pero di ko in-expect na may mas malawak pa palang dining area dito sa loob na halos wala nang space. Pero dude, yung view, panalo. Yung kape nila, 8/10. Pwede na, pero for its price, siguro mapapaisip ka. Ganon din sa foods. Sa view lang, siguro yung view lang talaga yung pinakapanalo dito. At meron din sila ditong hotels if gusto mo mapag-isa or mag-stay overnight. So nagkape na nga lang kami at nagpicture. After nyan ay sumipat na kami pabalik ng Palo Alto sa Marilaki pa rin. Para syempre magpapitik at para dumiretso na rin sa Treasure Mountain. Along the way nga ay marami na kami nakakasabay ng mga riders, may mga chill rides, at meron din talagang mga rumeracing. At syempre, present din ang mga maniniyot or mga photographers, kaya naman sinubukan din naming mag-banking para naman may konting angas yung mga kuha sa amin. Kaso nga lang, di namin inaasahan na may ibang klase pala kaming makikita na namimitik dito. At talaga namang kinabahan tayo ng very, very light. At siguradong mapapakapaka talaga sa lisensya mo nang wala sa oras. Sa punto nga ito ay bigla tayong nag-slow down, waiting for their signal kung paparahin ba tayo. Pero tiningnan lang tayo at sa tingin ko naman ay alright naman tayo dyan. Along the way pa rin ay naspatan natin ng isang photographer na ito at sabi ko nga ay, Kuya, maduduling ka muna at bahagyang ngigili pa kanan bago mahanap ang mga pitik mo. Minsan, namumuti na lang ang mga mata mo at aatras ang bangs mo ng mga 5 inches sa kakahanap ng mga pitik mo tapos wala naman pala. Kaya naman, nakiusap na lang muna kami na kung pwede niya kaming kunan kapalit ng pag-like namin sa page niya, pangkape, at house and lot. Bigyan mo dyan! Kaso, miniature lang. Para sigurado na may piti kami na maganda. Well, pumayag naman si Kuya at heto na nga ang resulta. Nang makarating kami sa entrance papunta ng Treasure Mountain ay may tumataginting na this establishment is temporary closed. Kaya bumalik na lang kami at dahil medyo Tom Goods na ay naghanap muna kami ng bulaluhan kaso 20 lang pala ang pera namin. Kaya naghanap na lang muna kami ng karinderya na makakainan. Sana all. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-share nyo na rin ito sa mga kilala nyo na naghahanap ng ganitong klase ng adventure. Good Desai Moto here. Ciao! Halika na, sabay tayo, at kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to.